Hello po, good morning. Ito po yung karugtong ng vlog ko nung Saturday, Sunday, ayan. So, bali, si Ray po ang in charge sa paggawa po ng kitchen cabinet. So, kung mapapansin nyo, sa umpisa po ng trabaho natin, parang madalang nating makita si Ray. Pero siya po ang in charge sa wirings. Siya rin po yung in charge sa pag-i-install ng mga accessories. Then, pagdating din po sa ating kitchen cabinets, mga cabinet, siya rin po yung in charge dyan. Pero, ang ginagawa lang po ni Ray is sa cutting, tsaka po sa pag-assemble. Pero, sa pagpipintura po, yung mga pintor naman po natin ang gumagawa niyan. So, bali, dinala lang po namin yung mga tools na gagamitin. So, ito nga po pala, bigyan ko lang po kayo ng konting ideas. Doon po sa pinaka-body o frame po ng ating cabinet, is marine wood po ang ginamit namin dyan, local brand. Ayan. Tapos ang ginamit naman po namin para po sa pinto ng mga cabinets o takip is yung plyboard naman po. Bakit kami gumamit ng plyboard? Yung plyboard po kasi is mas mura, then mas magaan siya para sa pinto. Ayan. So, pagdating po dun sa pinaka-body, marine wood po ang ginamit natin. Kahit paano, nakatipid din po si client ng kahit konti. Actually, mas mahal po talaga ang kahoy. Ayan. Mahal po ang kanyang materyales. Pero, depende pa rin po talaga sa nagpapagawa kasi yung iba gusto aluminum. Pero, sa dami po namin nagawan na client, mas prepared po talaga nila yung kahoy. Ayan. So, ipapakita ko lang po yung mga kaganapan sa bawat parte po ng unit ni Sir. Ayan, yung bar counter natin, inuumpisahan na rin po yan. So, ito pong pag-assemble natin ng cabinet. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kung kukuha po kayo ng contractor o manggagawa. Mas maganda na po doon sa gamay na po talaga ang renovation. Kasi sa totoo lang, parang one day lang po yan ni Ray kinat tsaka po inassemble. Pero kung halimbawa, ikumpara na natin, 'di ba? Sa iba pong gagawa, talagang mangangapa. Since pare-parehas po kasi yung mga unit sa Lumina na ginagawa namin at dito po sa Bria, so madali na lang po sa amin kapain yung ating renovation dito sa ating project sa Bulacan. So yung second floor po natin halos tapos na yon, may mga naka-install na rin po ng mga accessories. Bali, yung majority na lang po na gagawin namin yung pinakababa. Kasi konti-konti na rin pong nauubos at naipupwesto namin yung mga materyales. Kaya po lumuluwag na po dito sa baba. Ayan. So, kung mapapansin nyo, dito nga po kami gumagawa sa loob ng cabinet. Bawal po kasi sa labas. Parang katulad sa Lumina, bawal ka rin pong gumawa o maghalo ng semento sa labas sa Bria. So, since hindi pa tayo nakatiles dito sa baba, ito po muna yung ating working area sa paggawa po ng cabinet. Ayan. So, madali lang po kasi ang ginagamit na rin po ni Ray dito is mga power tools, mga black screw. Ayan. Sobrang dali lang po ng ating pag-assemble. Ito nga po pala, before din po kami nag-assemble, may mga naka-ready na rin po kami para sa rain shoot, para po sa kalan, at para rin po sa mga full-out tray basket. Bakit po kailangan naka-ready na? Para pag nag-assemble po tayo ng cabinet, sakto na po yung sukat. Kumbaga yung mga full-out tray basket na yan, i-install na lang po natin yan. Ayan po. So, ayan po ang kagandahan sa paggamit ng kahoy kasi madi-design mo talaga yung gusto mong design. Kaso medyo matrabaho lang po talaga siya. Dito nga po pala sa baba ng hagdan, nag-decide po kami lagyan na rin po siya ng PVC panels. Kasi po, ang pinaka-islab po ng CR is matakaw po yan sa leaks, lalo na pag nawala na po ang bisa ng ating waterproofing. So, lahat po dito sa baba is naka-PVC ceiling panels. Ayan po. So, bigla po siyang lumuwag nung nagkaroon tayo ng demolition. Tapos, yung pinaka-setup po ng kitchen nila, sir, ayan po yung gusto nila. Ayan po yung ating upper cabinet na lang po ang tawag ko. So, one day, kayang-kaya.
Tapos ang ginamit po pala namin dito is ating fixed bracket po yan. Ayan, mas maganda po siyang gamitin. Salong-salo po talaga niya yung ating cabinet. At the same time, mas matibay pa po yan na kasi dati ang gamit lang po namin is kahoy tsaka concrete nail. Ayan o. Tapos talagang din po pala to natin ng ilaw. Ito nga po pala yung fixed bracket na in-order ko lang po siya sa TikTok. Sa TikTok na po ako ngayon umorder, hindi na po sa Lazada. Ayan. So, itong ating bar counter tsaka yung sa kitchen area natin, parehas lang po yan ng tiles. 60 by 60 na marble block. Ayan po. Parehas na lang po yan. So, sa renovation napansin ko, wag po tayong mag-iba-iba ng design kasi parang hindi na siya magandang tingnan. So, ito parang naglalaro lang kami sa black, white, tsaka po sa brown. Then, mga light colors lang po ang gagamitin namin dito. Ayan, sobrang lumawak na po talaga yung unit nila, sir, nung nagawa na po yung pinaka-extension natin. Hello po, good morning. Ayan. So, bali, mag-update po tayo. Na-install na nga po pala yung mga kornisa. Ayan. So, sa pag-i-install po namin ng PVC panels, pwede naman po natin gamitin yung J-clip o yung pangdulo. Pero sa amin kasi, parang mas bet namin gamitin yung kornisa. Para kasing mas maganda siyang tingnan. Kasi parang may design eh. So, ang sukat po niyan is 1 by 3 by 10. Ayan po siya. So, bali kahapon na install na siya nila Kuya Jason tsaka ni Kuya Limuel. Ayan, yung ating mga ceiling installer. Tapos, ito nga po pala, mapapansin nyo, nilagyan namin siya ng masking tape. Nilagyan din po kasi siya ng sealant, ng pintable sealant para po matakpan po yung mga dugtungan katulad po dito. Ganyan po. So kahapon, na-install na rin po nila yung ating center light dito. Meron na rin po tayong 4 na pin lights. Pero ako po mas masasuggest ko sa inyo yung talagang nakadikit po talaga sa ceiling yung ilaw. Mababa po kasi ang ceiling natin. Kay Lumina, kay Bria, mababa eh. Pansinin nyo, ang sukat po ng ating pinto. Okay na lang daw pag sige. Ang tawag dito, ang sukat po ng ating pinto is 70 po ata to, 70 by 210. So imagine, konti na lang. 'Di ba? Konti na lang po yung natira. So mababa po talaga ang ceiling nila. So kung gagamit po kayo ng ilaw, mas advice ko po yung katulad sa kabilang kwarto. Yung nakadikit talaga sa ceiling. Actually, parehas po dapat ito. Kaso, parehas pong ganito sana sa dalawang kwarto. Pero kasi dito po, ang magkukwarto is yung bata. So, sabi ko nga, lagyan namin ng konting sorpresa. Kasi ang kulay po ng isang kwarto is kulay pink. Kasi sa bata nga po. So, maganda kasi yung kanyang ilaw dito is ayan. Tapos tricolor pa po to Ayan po siya. Tapos meron din siyang 4 na pin lights na kasama. Then nakakornisa na rin po yung ating kwarto. Buong taas nakakornisa na. Ayan. So ang kulang na lang po dito yung ating mga pintura sa pinto, sa partition, sa kwarto. Ayan. Tapos, meron na tayong mga accessories na paunti-unti na rin na i-install ni Ray. Mga switch, outlet, ayan. So, ang kulay naman po dito sa
sa room nila, sir. Master bedroom po ito. Medyo light gray ang napili ko. Hindi ko lang nakalimutan ko yung pangalan eh. Check ko nga. Ang gagamitin po namin is puro, ano po siya, puro Davis. Gawa ng, ito po, pintura namin sa baba, bridal white. Ito po yung sa bata. Yan. Nifty pink po ito. Davis din po, gawa ng mas matawag ito. Mas maganda po kasing gamitin yung mga pinturang wala ng amoy. Odorless, parang gano'n. Ito po yung sa room nila, sir. Rain or shine naman po siya. Touch of gray. Medyo light lang po ito. Actually, sabi nila, ma'am, kayo na pong bahala. Sa loob ng advice ko lang, sa loob ng 2 kwarto, okay lang po mag-iba-iba kayong kulay dyan. Kasi loob naman po ng kwarto yan, matatakpan ng pintuan. Kumbaga, hindi siya annoying. Diba? Loob yun eh. Nasa loob siya, tago, kumbaga. Pero pagdating po dito sa labas, mas maganda sa labas ng 2 kwarto, isang pintura na lang, pababa hanggang po sa sala. So, bridal white, medyo light lang. Kasi common na rin yung white. Imagine nyo, ganito po yung puti. So, minsan, di ba, yung kulay nagbibigay din ng buhay. Kaya nga, lagyan natin ng konting kulay. So, dito po is pink. Dito po is may touch of gray. Ayan. Tapos, dito naman is bridal white. Tapos, yung cornisa nga po pala, bibilihan na rin namin yan ng pintura. Pinturang pangkahoy, syempre. Tapos, etong ating railings para sa hallway natin. Bibilihan na lang din namin ng pintura. Para itong week na to, parang painting works nang gagawin. Kasi pwede naman na po eh. Tsaka, andito naman na po lahat ng mga halos, andito na lahat yung mga gagamitin pintura. So, bali dito po sa baba, tinatakpan na po nila yung ating, ito, meron pa po kasing natira. So, tinatakpan na para malagyan na rin siya ng masilya. Tapos, dito po sa baba ng hagdan, naka-tiles din po tayo dito ng 30 by 60. Instead na pintura, tiles na lang. Slab po kasi ito ng CR. So, may mga leaks dyan. So, kung pipinturahan namin, tapos pag halimbawa dumating na yung araw na nawala na yung bisa ng ating waterproofing, possible kasi pagkaroon ng leaks, lumobo yung pintura. So, sayang. So, ito, ang diskarte natin o pinaka-suggest is gumamit ng 30 by 60 na plain white. Tapos, dito nga po pala, kasi slab din po ito. Nilagyan po namin siya ng PVC panels. Ayan. Tapos, may makabang na tayo na ilaw dito. 2 pin lights lang po yan. Diba? So, dito po, yung ating cove ceiling, ayan, continue tayo sa pagmamasilya. Then, yun doon po sa ilalim ng hagdan, naglalagay din po kami ng PVC para ma-hide din po yung ating, doon, yung slab na hindi pantay. So, buong baba is naka-PVC panels yan. Pati rin dito. Yan. So, may mga wirings na tayong pinapagapang. Ayan, nagwa-wirings na si Ray. Para anytime, pwede na po rin sarahan to ng PVC panels.
Dito rin po meron tayong mini cove. Pero abangan nyo, hindi PVC ang gagamitin namin dito. Kasi nga sabi ko nga, itong unit nila sir, parehas lang po doon sa mga ginagawa namin sa Tansa, sa Lumina. Pero bibigyan namin siya ng ibang design. Kumbaga, may mga maiiba. May mga maiiba. So, ito na lang po yung wala pang ilaw. Asikasuhin ko na rin po pagbalik namin ang Tansa. Tapos, dito nga po pala kahapon, nag-assemble na sila rin ng kitchen cabinet. So, ito po ang ginamit natin dyan is marine wood na local. Tapos, ang gagamitin natin dyan pantakip is yung plyboard na medyo mas mura ng konti. Ayan. Bali, ito po sa baba na lang ang kulang. Pero itatiles pa po kasi ito eh. Ayan, itatiles pa po yan. Kaya abangan nyo. So, madali na lang namin matansyayan kung ilan pa yung mga kulang na materials na gagamitin. Ito nga po pala, ang gamit ni Ray dito is fixed bracket. Ayan. Kaya doon po sa mga nagpapagawa sa amin, wag po kayo magtaka kung meron kaming mga gantong ginagamit. Kasi yan po is para po mabuhat yung pinakabigat ng ating pinaka-cabinet. So, dito yung ating kalan. May butas tayo dito. Tapos dito nga po pala yung ating range hood. So may nakabang na tayo dyan. Kung mapapansin nyo yung renovation namin dito sa Bulacan, medyo mabilis. Parang nasa 1 buwan pa lang po kami dito. Ito po kasi is natututukan. Then, yun nga rin ang kagandahan is, ang team po pagdating ng Sunday, wala naman po kasi silang pupuntahan. So, instead na magpahinga is pumapasok din po sila ng Sunday. Nasa kanila naman po kung papasok sila o hindi. Pero parang mas pinili nilang pati Sunday is magtrabaho na lang. So kung mapapansin nyo, ang daming kumikilos. Actually 5 lang po ang tao natin dito sa Bulacan. Kasama na po si Ray dyan. So, meron tayong mga installer, tapos si Ray naman sa mga wirings, mga accessories. Ito po yung nilagay natin na 2 pin lights. Sa mga pin lights nga po pala, kami na lang ang in charge dyan. Kasi mas alam po namin yung sukat na babagay. Then, minsan may mga client ako na hindi naman po nila alam yung mga sukat at mga ilaw na babagay din naman po sa unit nila. So, mas maganda po yung ipagkatiwala nyo na lang po sa amin yung mga accessories nyo. Pwede naman po, pwede nyo akong abalahin sa mga accessories nyo. Pwede ko po yan orderin para sa inyo. Lahat po nga ng accessories dito nila, sir, is ako po talaga ang nagre-ready para pag kailangan na ni Ray i-install, naka-ready na. So, bali yung ating cove ceiling, natakpan na lahat. Pinipinish na lang po siya ng masilya. Then, ang pinaka-pintura lang po ng ating cove is platex lang po yan na white. So, yun din po yung kagandahan sa team ng Ray House Makeover. Kanya-kanya po kaming toka. So, bali nga po pala, naka-schedule din po yung installation ng aircon nila, sir. Yung kanilang split type po sa baba na 2 HP, tsaka po yung 1 HP po na window type na AC. Sa taas naman po. So, bali, ito po is kakilala ko lang na installer dito po sa Valenzuela. So, sa kanila naman po is pre-install na po yan. Ayan, nakikita nyo, nakabox pa yan. Ito po yung split type po natin. Yan, brand new po yan. So, sabi ko nga sa may-ari, magpa-install na po kayo para yung mga titibagin nila dyan, pwede pa namin ma-repair at ma-finish.
Ayan, dito na lang po siya pinadaan sa may bubong, yung ating pinaka-condenser, yung pinaka-hose niya po. So, ito nga po pala, yung front extension natin, yung side nila, kung mapapansin nyo medyo mataas. Allowed po sila ng 2 meters dito. So, natakpan na rin po siya ng polycarbonate. Sa mga nagtatanong, polycarbonate lang po ang tawag dyan. Tapos tatanungin din po natin yung pinakapintura nila dito sa may front extension para ma-retouch din po namin siya. So, bali yung AC nila, sir, umabot po siya ng, hindi ko matandaan kung 55 po yata o 51 kasi may additional po ata. May additional po sa tube kasi nag-extend po yata. So, ito naman is may resibo naman. Pwede ko naman po sa kanilang isend. So, ako mas prepared ko na while ginagawa po yung unit, magpa-install na po kayo ng aircon. Para po yung mga titibagin, mga matatamaan, is pwede po natin ma-repair tsaka po ma-retouch. So, yun din po yung kagandahan na kakilala mo na rin yung pinaka-supplier para naiingatan din po yung ating unit. Ayan. So, pagpasok nga po pala dito sa Bria, kailangan po natin siyang kuhanan ng gate pass. At ilan po ang tao na mag-i-install. Ayun. So, siguro, given naman na kailangan talaga maging mahigpit tayo sa mga subdivision para sa safety na rin po ng mga homeowners na nakatira dito. So, mapapansin nyo yung ating front extension, halos buo na. May gate na, naka-install na yung ating gate. Pintura na lang po ang kulang niyan. Tapos yung ating deco stone, nalagyan na rin po yan ni Reynand Sealer. Doon nga po pala sa mga magpapa-install ng AC, mas maganda kausapin nyo rin po yung contractor para makapag-advise sila kung alin ang mas maganda pong pwestuhan o placement po ng ating split type na AC. Ayan, sa baba po parang marirecommend ko po na HP is 2 HP para po sa isang Angeli SF. Ayan, kaya na po niyang palamigin yung pinakababa. Sa bahay po kasi namin, medyo maliit lang, 1.5 HP po, pero nakasarado po yung mga pinto sa taas. Para kulong lang po sa pinakababa yung ating lamig. So, ito pong hawak ni Kuya na tube. Ito po yung additional nyo, ma'am, ni sir, pag napanood nyo po itong vlog ko. So, may additional po sila niyan. So, dito nga po pala, share ko lang, since sa Phase 6 client ko, shoutout ko lang po pala si Ma'am Tina, ayan, tsaka si Sir Ryan. Doon sa unit nilang 3 row sa Phase 6, gumamit po kami ng solignum para po sa kahoy. So, idea po yan nila. So, ina-apply lang po namin dito sa project namin sa Bulacan at saka po sa mga susunod pa namin na project. Since marami po talaga ang may gusto sa kahoy, ang kagandahan din po sa renovation natin is naka-wall tiles po tayo sa kitchen area. Ayan. So, ito po pinapahiram po ng solignum. Ayan po siya. Ito po is can be painted po, so pwedeng pinturahan. Wala po tayong magiging problema. Ang kagandahan po dito, pinipreserve niya yung ating kahoy. Ayan. So, parang anti-anay po siya. Sa pagpapahid nga po pala nito, kailangan naka-face mask ka dito kasi medyo matapang po talaga ang amoy. Since dito naman po sa area na to is may mga electric pan naman po kaya wala pong suot yung ating pintor. Pero, yun nga, medyo malakas po talaga ang amoy. So doon po sa mga gagamit po nito, mag-face mask po tayo para baka kasi makasama sa ating kalusugan yung amoy niya, 'di ba? So, siguro kung legit na pintor ka, sanay ka na sa mga matatapang na amoy. Pero, hindi pa rin kailangan meron tayong face mask man lang, 'di ba? So, ayan guys, pahiran nyo po ng solignum na pangkahoy yung ating cabinet bago po natin siya i-install at para rin po sa preparasyon sa pagpipintura. Ayan.
So, mapapansin nyo sa mga gawa namin, puro lang po kami pintura. Hindi po kasi kami nagdodoko. Doko finish. Medyo matrabaho rin po siya. Tsaka wala rin po kasi kaming gamit. At tsaka kung magdodoko finish po kami, baka po mapamahal na po yung aming renovation. Yung solidum po natin, nakalimutan ko yung pricing niya. Pero tama na po yung parang 1 galon na ganun. Hindi ko lang alam kung ilang liters po. Parang 1 liter lang po yata yun. Sakto na rin po siya dito sa ating pinaka body ng ating cabinet. So, matutuyo na lang din po yan. So, share ko nga lang po pala dito sa my front extension natin. Bukod po sa polycarbonate, napapansin nyo, meron na rin po tayong flashing na nakalagay dyan. So, mas malinis siyang tingnan. Ayan. Idagdag ko lang po pala, ang may-ari po pala nito is abroad. Mag-asawa. Then, nagbakasyon po sila ngayon dito sa Pinas. So, natutuwa sila kasi yung unit nila is konti-konti nang nabubuo. Yung kanilang dream house. Ayan. Actually, yung GC namin nila, sir, ni Ray, tsaka ni sir, ni ma'am, tapos ni Ray, tsaka ako. Ang GC po namin is dream house po ang name niya. So, ito kung mapapansin nyo, itong mga design po dito sa unit nila is combination po ito. May mga kinuha po kaming design ng gate sa ibang gawa namin. Tapos, interior naman po sa ibang gawa din namin. So, parang combination. So, ayan po yung mga flashing na kailangan nating ilagay dito sa ating mga tagiliran para hindi po pumasok yung tubig. So, dito nga po pala sa, sa may dining area, fluted panels naman po ang i-install natin. So, kailangan namin ihabol to bago kami umuwi. Maibigay na namin yung pinaka-instruction. Since tapos na ni Ray lagyan ng wiring yung ating dining area. So, sa pinaka-dining area natin, fluted panels po ang gagamitin namin. Ayan po. So, medyo light lang din po yung napili kong color para same pa rin po dito sa ating team. Ayan. So, sakto nga lang po na yung pinaka-isang haba is hatiin lang natin. Then, magagamit na natin na pangdalawahan. Parang ganyan. So, ang ganda po ng kulay niya. So, sapagkat po ng ating fluted panels, kailangan po natin ng grinder. Ayan po. So, ito po yung frame, metal frame po ng ating dining. Okay na siya. Then, ito po yung ilalatag natin. Naisip ko po na fluted panels. Sabi ko nga para maiba naman po yung renovation namin. Pwede pa rin naman po na PVC. Pero since konti lang naman ang difference pagdating sa pricing, mas pinili ko po yung fluted panels. Ganda. Sabi ko nga po sa inyo sa Ray House Makeover, siguro gagastos kayo sa materialis ng unit nyo, gagastos kayo sa pinaka-labor, pero ang pinaka-importante doon is sigurado na kayo sa pinakagawa namin. Kumbaga, walang scam. Walang scam. Ayan, ang ganda niya pag nailatag. Abangan nyo rin po pag naikabit na rin po natin yung ilaw dyan, di ba? Ayan, disalpak lang po yan. Ginagamitan lang po natin siya ng wall cladding clip para makakapit po siya ng maayos sa mga metal parings. Ang kagandahan din po sa paggamit ng mga PVC panels, mga fluted panels, mga metal spandrel, hindi na natin kailangan gumamit ng pintura. Ayan na po yan. Yan na po yung final na placement niyan. Ang gagawin mo lang din talaga is ingatan na huwag magasgasan. Kaya po sa pag-i-install yan talagang iba yung pag-iingat po talaga ang kailangan. Hindi pwedeng bara-bara lang. Ayan. Ang ganda po niya, di ba? Ito nga po pala, may iba-iba po yan na fluted. Kumbaga, merong 3, may 4. Ito po 4 yan. May 5, may 6. Depende po sa prepared nyo. Then, iba-iba rin po yung kulay niyan. May black, may white, may gold, may black, may dark.
dark brown, ayan. Depende po sa preferred nyo. Parang ang nangyayari rin po dito sa unit nila, sir, is parang kami na lang din po yung nag-i-interior. Ako na lang po yung nag-i-interior. Ayan, ang ganda niya po, diba? Bale, ito po is mini cove na ginamitan po namin siya ng fluted panel sa center. Meron din po itong 4 na pin lights, saka isang center light, then isang strip light. Tapos sa pinaka-kitchen natin, ano na lang po yun, bali plain ceiling, plain flat ceiling po na PVC panels na brown po ang gagamitin. So, napakadali lang niya pong i-install. Wala na po tayong preparasyon sa pintura dyan kasi yan na po yan.